Breaking news mga kabayan. Isang senador, missing in action dahil sa takot sa international warrant. Pero ang kanyang opisina, ginawa umanong pugad ng mga kamag-anak. Alamin ang payo sa kanya ng dati niyang general. Pangalawang breaking news, isang bilyonaryong kongresista, bumuelta matapos patawan ng 24 billion pesos na multa. Biktima nga ba o nagpapalusot lang? Pangatlong breaking news, isang bilyong pisong suhol, inalok para patahimikin ang investigasyon sa flood control scandal. Isang senador na iniuugnay sa ICC nalaman na kung saan naglalagi. At panghuli sa ating mga balita, hindi flood control project pero isang proyektong nagkakahalaga ng 94.5 million na nabahiran din ng sistema ng korupsyon. Sinita. Bago tayo mag-umpisa, baka pwedeng palike muna ng video na ito. Malaking bagay po ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Pumasok ka na. Isang simple pero mabigat na payo mula kay Senator Ping Lacson para sa kanyang kapwa-senador at dating tauhan sa PNP na si Senator Ronald Bato de la Rosa. Mula pa noong Nobyembre ng nakaraang taon, hindi na nasisilayan sa Senado si Senator Bato. At ang dahilan, ang umiikot na balita na mayroon na raw arrest warrant na inilabas ang ICC laban sa kanya. Ngunit habang mainit ang usapin sa kanyang pagliban, isang panibagong kontrobersya ang sumabog na direktang tumatama hindi lang sa kanya, kundi sa buong operasyon ng kanyang tanggapan. Ayon sa isang ulat ng Bilyonaryo News Channel, mismong si DILG Secretary John Vic Remullana ang umamin na wala pa silang natatanggap na anumang kopya ng sinasabing warrant of arrest mula sa ICC. Kaya kahit alam nilang nasa Davao lang ang senador, wala silang legal na basehan para arestuhin siya. Dahil dito, ang dati niyang senior officer na si Senator Lacson nagbigay na ng kanyang unsolicited advice. Sabi ni Lacson, kung siya si Bato, papasok na siya sa trabaho dahil wala pa namang warrant. Pero kung sigurado daw si Bato na mayroon na, diskarte na raw niya iyon at diskarte naman ng mga otoridad na hanapin siya. Kung matatandaan, si Lacson din ang nagsabi noon na kung hihingin ni Bato ang kanyang payo, tuturuan niya pa raw ito kung paano magtago. Ngunit hindi lang ang kanyang pag-absent ang problema. Isang malaking issue ng nepotismo o paglalagay ng kamag-anak sa pwesto ang ngayoy ibinabato sa kanyang opisina. Sa isang social media page na tinatawag na Impact Leadership, isiniwalat ang isang listahan ng 10 kamag-anak umano ni Senator Bato na nagtatrabaho sa kanyang tanggapan sa Senado. Ang basehan daw ng listahan ay ang isinumiting 2025 Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng senador. Ang masakit dito, ayon sa post, kahit halos 2 buwan ng absent si Senator Bato, ang kanyang mga kamag-anak ay nananatili raw na empleyado at sumusweldo gamit ang pera ng bayan. Ano ba ang sinasabi ng batas tungkol dito? Nakasaad sa Revised Administrative Code of 1987 na bawal mag-hire ng mga kamag-anak hanggang sa 3rd degree of consanguinity para sa mga regular na posisyon sa gobyerno. May mga exemption dito tulad ng mga confidential staff pero kailangan itong maipaalam sa Civil Service Commission. Nang sinubukang kunin ang panig ng opisina ni Senator Bato, wala pa raw silang tugon sa isyung ito. Samantala, ayon naman kay Senate President Tito Soto, sa ilalim ng kanilang rules, maaari lang piliting pumasok ang isang senador kung ang kanyang boto ay napakahalaga para sa isang partikular na usapin. Ang sitwasyong ito ay nagiiwan ng napakaraming tanong, habang ang isang mambabatas ay nagtatago dahil sa takot sa isang warrant na hindi pa naman kumpirmado. Sino ang gumagawa ng trabahong dapat niyang ginagampanan sa Senado? At paano maipapaliwanag ang isang opisina na tila naging isang family affair na pinapasweldo ng buwis na galing sa bawat Pilipino? Ito ba ay serbisyo publiko o serbisyo para sa pamilya? Samantala, matapos ang nakakagulat na balita na ipinataw ng gobyerno ang isang 24 na bilyong multa sa kumpanyang itinatag niya, hindi na nahimik si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Sa pamamagitan ng isang detalyadong social media post,
hindi lang niya sinagot ang mga akusasyon, kundi nagpakawala rin siya ng isang napakabigat na kontra-akusasyon na direktang tumatama sa integridad ng mga nasa likod nito. Ayon sa isang ulat ng UNTV News and Rescue, binuwelta ni Congressman Leviste ang mga paratang sa pamamagitan ng paglalatag ng umano'y mga nagawa ng kanyang kumpanyang Solar Philippines. Ipinagmalaki niya na sila ang nakapagtayo ng pinakamalaking kapasidad ng renewable energy sa buong bansa at hindi lang daw iyan, iginiit din niya na sila ang nakapagdala ng pinakamalaking foreign investment sa Pilipinas para sa taong 2025. Sa huli, idiniin niya na walang kahit isang piso mula sa kaban ng bayan ang kanyang ginamit sa mga proyektong ito. Lahat daw ay galing sa kanyang pribadong negosyo at mga pribadong investor. Ito ang kanyang naging paunang depensa matapos i-anunsyo ni Energy Secretary Sharon Garin na ang Solar Philippines ay isa sa mga kumpanyang pumalya sa pag-produce ng kuryenteng ipinangako nito sa ilalim ng napagkasunduang timeline. Ito ang naging opisyal na dahilan para kanselahin ang ilang service contracts nito at patawan ng dambuhalang multa. Ngunit hindi diyan nagtatapos ang buwelta ni Leviste. Dito, naging mas maintriga at mas mapanganib ang kwento. Direktang isiniwalat ng kongresista na mula pa raw noong Setyembre, nakakatanggap na siya ng mga babala. Sinasabihan na raw siyang gagawan ng mga kaso kung ipipilit niyang isapubliko ang kontrobersyal na Cabral Files, ang dokumentong naglalaman umano ng listahan ng mga politiko at kanilang mga proyekto. Malinaw na sinabi ni Leviste na pinayuhan daw siyang manahimik na lang para sa kanyang sariling kapakanan at kaligtasan. Sa simpleng salita, ano ang kanyang ipinapahiwatig? Sinasabi ni Leviste na ang 20 bilyong multa ay hindi tungkol sa performance ng kanyang kumpanya. Isa raw itong ganti, isang paraan para siya ay takutin, patahimikin, at sirain ang kanyang kredibilidad bago pa man niya mailabas ang mga hawak niyang ebidensya ng malawakang korupsyon. Samantala, mabilis namang itinanggi ng Department of Energy na may anumang bahid politika ang kanilang desisyon. Para sa kanila, ito ay usapin ng pagtupad sa kontrata at walang personalan. Para magbigay ng mas malinaw at balanseng pananaw, nagsalita na rin ang chairperson ng House Public Accounts Committee na si Representative Terry Ridon. Ayon sa kanya, dalawang magkaibang bagay ang dapat tingnan sa sitwasyong ito. Sa isang banda, dapat suportahan si Congressman Leviste kung mayroon siyang ilalabas na mga ebidensya ng katiwalian sa gobyerno tulad ng Cabral Files. Walang sino man daw ang dapat pumigil sa kanya na ilabas ang katotohanan. Ngunit sa kabilang banda, hindi raw pwedeng gamiting pananggalang ang kanyang pagiging whistleblower para takasan ang sarili niyang mga obligasyon. Kailangan pa rin niyang sagutin ang mga alegasyon ng pag-abuso sa prangkisa at hindi pagtupad sa mga kontratang pinasok ng kanyang kumpanya. Sabi ni Ridon, posibleng magsagawa ng sariling investigasyon o motu proprio investigation ang Kongreso tungkol sa isyong ito. Habang mainit ang isyu ni Leviste, isang hiwalay, pero tila magkakaugnay na pasabog din ang patuloy na umuusok sa Senado. Ayon pa rin sa ulat, mariing itinanggi ni dating House Speaker Martin Romualdez ang anumang ugnayan sa mag-asawang kontratista na sina Curly at Sara Diskaya. Sa pamamagitan ng kanyang abogadong si Attorney Adi Fajardo, sinabi ni Romualdez na wala ring katotohanan ang ulat na bumili siya ng isang mamahaling property sa Makati City at ginamit lamang na front ang mga Diskaya. Itong aligasyon na ito ay unang binanggit ni Senator Ping Lacson sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Ngunit giit ng kampo ni Romualdez, outright baseless ang paratang at ni minsan ay hindi niya nakilala o nakausap ang mag-asawa at narinig lang niya ang kanilang mga pangalan sa media. Ang lahat ng ito ay mga piraso ng isang napakalaki at komplikadong puzzle. Ang tanong, ang 24 na bilyong piso na multa ba ay isang lehitimong pagpapanagot sa isang kumpanyang pumalya o isang makapangyarihang ganti para patahimikin ang isang nagbabantang whistleblower? Sino ang nagsasabi ng totoo? At paano magkakaugnay ang issue ng renewable energy, ang Cabral Files, at ang umano'y mga tagong yaman ng mga pinakamakapangyarihang politiko sa bansa? Balikan nating muli ang issue patungkol kay Senator Bato de la Rosa. Sa isang eksklusibong panayam
nagpakawala ng sunod-sunod na pasabog na impormasyon si DILG Secretary John Vic Remulla na lalong nagbigay linaw sa issue. Mula sa kinaroroonan nito hanggang sa isang nakakayanig na tangkang panunuhol at sa estado ng mga malalaking investigasyon. Ayon sa panayam ng ANC 24/7, kinumpirma mismo ni Secretary Remulla ang mga detalye tungkol sa kinaroroonan ni Senator Ronald Bato de la Rosa na matagal nang missing in action. Saan daw nagtatago si Bato? Nasa Davao pa rin. Diretsahang sagot ni Remulla. Hindi raw sa sarili nitong bahay, kundi sa mga bahay ng kanyang mga kaibigan. Paikot-ikot lang. Isang larawan ng isang senador na tila umiiwas at patuloy na gumagalaw para hindi matunton. Ngunit hindi lang ang pagtatago ni Bato ang ibinunyag ni Remulla. Isang mas malaki at mas nakakagulat na revelasyon ang kanyang binitawan na nagpapakita kung gaano kalalim ang bulsa ng mga sangkot sa flood control scandal. Inamin ni Remulla na may nag-alok sa kanya ng 1 bilyong piso. Para saan? Para patahimikin ang kaso, para hindi sila ma-indict o masampahan ng kaso. At hindi lang para sa kanya ang suhol. Ang alok daw ay para sa kanya at sa kanyang kapatid na walang iba kundi ang ombudsman. Isang napakatapang na tangka na bilhin hindi lang ang DILG, kundi pati na rin ang opisina ng ombudsman para tuluyang mabaon sa limot ang kaso. Paano ito inalok? Sa pamamagitan daw ng isang intermediary o isang mutual friend, isang kaibigan niya na kaibigan din ng mga sospek. Ito raw ang ginamit na paraan dahil hindi naman personal na kilala ni Remulla ang mga sangkot. Ang kanyang naging tugon. Agad niyang tinanggihan at pinatigil ang usapan, sabay abiso sa Pangulo ng Pilipinas tungkol sa tangkang panunuhol. Ayon kay Remulla, nangyari ang alok 2 linggo pa lang ang nakakaraan. Habang tumanggi si Remulla na pangalanan kung sino ang nasa likod ng 1 billion pesos offer, tiniyak niya sa publiko na ito ay 100% na ini-offer. Bukod sa 2 isyong ito, nagbigay din ng update si Remulla sa iba pang malalaking investigasyon na direktang nasa ilalim ng kanyang departamento. Una, ang investigasyon sa kickback scheme sa loob ng Bureau of Fire Protection o BFP. Ayon kay Remulla, malalim na ang kanilang nararating at nasa 70% complete na sila, lalo na para sa mga unang opisyal na kanilang iniimbestigahan. Sinusuri daw nila ang mga transaksyon ilang taon na ang nakalipas mula sa mga supplier hanggang sa presyo ng mga biniling gamit at ano ang mga kasong ihahain nila. Isang mahabang listahan, fraud dahil sa mga mapanlinlang na transaksyon, corruption at anti-graft, conflict of interest dahil kamag-anak daw ang supplier, at bid rigging dahil minanipula raw ang lahat ng bidding sa loob ng BFP. Panghuli, ang misteryo sa likod ng kinaroroonan ni dating DPWH Secretary Manuel Bunuan. Kinumpirma ni Remulla na wala siyang direktang komunikasyon sa dating kalihim. Ang impormasyon na hawak niya, bagamat third hand o hindi direktang kumpirmado, ay nagpunta raw ito sa Amerika. Ngunit nilinaw niya ang posisyon ng gobyerno. Dahil wala pang formal na kaso laban kay Bunuan, wala silang basehan para pilitin itong umuwi. Ngunit sa oras na masampahan na siya ng kaso, tiniyak ni Remulla na gagawin nila ang lahat ng paraan para maibalik siya sa bansa. Dako naman tayo sa ahensya ng DPWH. Matapos masibak sa pwesto si DPWH Ilocos Regional Director Ronel Tan dahil sa pagkakasangkot sa pambansang flood control scandal, isa-isang sinisilip ngayon ang mga proyektong iniwan niya sa kanyang rehiyon. At ang isa sa mga natuklasan, isang kwento ng pangakong napako at milyon-milyong piso na tila naglaho na parang bula. Ayon sa isang exclusive report ng Bilyonaryo News Channel, sinadya nila ang isang napakahalagang proyekto sa Ilocos Sur, ang tinaguriang longest bridge na magdudugtong sa bayan ng Bantay Ilocos Sur at San Quintin, Abra. Ang layunin nito, putulin sa kalahati ang biyahe mula sa kabisera ng Abra patungong Vigan. Hindi na kailangang umikot pa at hindi na kailangang isakay pa sa delikadong balsa ang mga motor para lang makatawid sa Abra River, isang proyektong matagal ng pangarap ng mga residente. Noong March 3, 2023, enggrande ang naging groundbreaking ceremony nito.
Pinangunahan pa ito ni na Senator Amy Marcos at Ilocos Governor Jerry Singson. At syempre, saksi ang Nooy Regional Director na si Engineer Ronel Tan. Ngayon, mga kabayan, dito na tayo sa mga detalye. Ang tulay ay may habang 350.9 meters at may pondong 94.5 million pesos. Ang Notice of Award, pinirmahan mismo ni Engineer Tan noong February 10, 2025 at iginawad sa kumpanyang APB Construction. Base sa kontrata, dapat ay matapos ang tulay sa loob ng 212 araw. Pero dito, mga kabayan, nagsisimula ang misteryo. Sa opisyal na transparency portal ng DPWH, nakalagay na ang proyekto ay 50.6% complete na. Ibig sabihin, halos kalahati na ng trabaho ang tapos at malamang kalahati na rin ng pondo ang naibayad na. Ngunit nang puntahan ng Bilyonaryo News Channel ang mismong project site, ano ang kanilang nadatnan? Tanging mga poste lang ang nakatayo sa gitna ng ilog. Walang kalsada, walang bakal, walang palatandaan ng karagdagang trabaho. Mga poste lang. Ang malaking tanong, paano nangyari na ang mga poste pa lang ay katumbas na ng mahigit 50% ng buong proyekto? Saan napunta ang pondo para sa sinasabing 50.6% accomplishment? Para lalong maging kahina-hinala, pinuntahan din ng news team ang opisina ng APB Construction sa Baguio City, pero ito ay sarado. At hindi pa dyan nagtatapos ang kwento. Nalaman din na ang 5 pang proyekto na karugtong ng tulay na ito ay iginawad din sa isang kumpanya, ang APB Construction, na nagkakahalaga ng higit 550 million pesos. Ang sitwasyong ito ay naglalantad sa isang masakit na katotohanan. Habang ang mga residente ay patuloy na sumasakay sa balsa at nagtitiis sa mahabang biyahe, ang isang proyektong dapat sana ay solusyon ay isa na namang monumento ng posibleng korupsyon at kapabayaan. Ito ba ay isa na namang kaso ng proyektong minadali sa papel para mailabas ang pondo? Saan napunta ang milyon-milyong piso na katumbas ng 50% na sinasabi nilang accomplishment? Ito ang mga tanong na kailangang sagutin ng DPWH.